In a few hours, my friends and my brethren in faith, it will be another new year. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, gihatagan kita niya og laing kahigayunan nga moabot na usab ang usa ka bag-ong tuig. Muna mo ingunta nga biyaan nato ang tuig 2025 apan magaatubang usab ta ni ining bag-ong tuig 2026. Mga kaigsunan, ang atong mensahe karong gabi magauluhan New Year, New Mercy, New Beginning. New Year is always a special time. Kung sa ganyan ka pinasahi nga panahon nga mutagbo ta sa bag-ong tuig, ang uban nagapasaba-saba sa pagtagbo sa bag-ong tuig. Ang uban nagaandam og mga pagkaon. Ang uban usab, nagalingkod lang. Tingali, nagauna-una sila pagbalik sa milabayng mga tuig o sa mulabayay nga tuig, unya, naguna-una sa dugon sa napod dad-on niining bag-o nga tuig. Tingali ang uban, nagahinuktok nga nagahuna-una sa milabay. Adunay mga kapakyasan, adunay mga kalisdanan, apan mga kaigsunan. Ang ato karon nga pasalamatan nga ang Dios nagahatag na sab natog kahigayunan nga kita managhiusa kay tun-an nato ang pulong niya nga magdala og paglaom, magdala kini og kalipay, maingon man pagpalig-on sa atong pagtuo. Lamentations chapter 3, 22 and 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ug asa man ikaw karon igsuon, ang kamatuoran nagapaabot, ginapaabot nga na kanimo. God's faithfulness is new every morning. Samot na gyud sa bag-o na usab nga tuig. Busa, ang una nga punto nga atong tun-an, look back with gratitude. Not regrets, but let us look back and learn from the past. Ang mga kalampusan nato, mga kadaugan, mga achievements, kanantanan, atong ilhon nga gihatag sa Ginoo. Ang mga kapakyasan usab, mga kalisdanan, kapaitan, kakuyaw nga mga naagian sab nato, pasalamatan nato sa Ginoo. Kay sa ngalan nga kita managkauban gihapon karon, ang ipasabot niini nga tungod kana sa grasya ug sa pagkamatinumanon sa Ginoo, buhi gihapon kita. Suwayan sab natog tan-aw ang milabay. Tingali sa tuig 2025, nag-agi kag mga balatian. Kuyaw nga mga klaseng mga sakit. O kaha, mayong kang ordinaryo lang nga ang tao. Magkasakit mangyod, naagid siya mga bation, labad sa ulo, usahay sakit sa tiyan, usahay sa kagutom ng sakit sa tiyan, usahay pod basig sobra kabusog. Apan kanantanan, mayong kang ay mga normal lang o mga usual nga mga sakit. Pero kung uban nag-agi usab og makuyaw nga mga sakit, life-threatening nga ingon pa, sa ngalan nga managkauban gihapon ta karon, ang Dios nagpakita gihapon sa iyang pagkamatinumanon. Kung ang mga hisgutan sab nato, mga kapildihan, mga frustrations ug disappointment, hinumdumi gihapon nga sa ngalan nga nagkauban gihapon kita karon, nan makita gihapon ang pagkamatinumanon sa Ginoo. One thing is sure, dili na nato mausab ang natabo na. Another thing can be added, nga makakat-on gihapon ta bisan sa mga milabayng mga kapakyasan o kaha kapildihan. So don't forget those things. One thing is sure, what has happened has happened. But another thing should be added, that we can learn from our past mistakes and God can make us stronger as we face another year. So the past year, 2025, may be classified
as a laborious year, tedious year, or maybe full of difficulties and hardness, apan, dinin nasabta sa good thing. The new year brings us opportunities. Kining bag-ong tuig, hinlo ni, wa pay mga natabo niini. Hinumduman nato nga ang atong panghimuon karong taknaa, may epekto gihapon ni sa umaabot nga mga panghitabo og sitwasyon sa atong kinabuhi. That's why choose to do right, because what you are doing right now will greatly affect what you will be in the future. Bantaye ang imong mga desisyon. Hunahuna pag-ayo ang imong mga ginaplano. Ug unta dili ikaw mahiadto sa mga kadautan, hinuon makahimo ikaw og mga butang nga maghatag og pagdayeg sa atong Ginoo. Look back with gratitude. Mo nay una nato nga punto. Kung kadaugan man, salamat kay gitugot kini sa Dios. Kung mga kapildihan man, salamat kay makakat-on gihapon kita gikan niini. Someone said, gratitude heals the heart and prepares us for a better tomorrow. Ang pagkamapasalamaton, taliwala sa mga kalisdanang ginaagian mga kaigsunan. Mauni ang muhatag og kaayuhan o kaha muayo sa mga broken-hearted, sa mga disappointed, sa mga discouraged. It will heal the heart. Kanang pagkamapasalamaton. Unya, dayon, mutuon ta gikan sa mga kasaypanang natabo nga di na gyud mahitabo pagbalik. Ang ugma ingong ko clean slate. Ang ugma wa pa may natabo, andamon nato para ang ugma nato mahanay, mapahamutang, unya diha makita po nato ang mga bunga sa atong paghago. So, with gratitude, tell the Lord, thank you for carrying me through. Thank you, Lord, for delivering me. Thank you for being with me. Kay bisan tinuod karon do na tay agi ang mga pag-antos mga kaigsuonan, do na pay daghang mga tao nga labihan ang ilang mga pag-antos kumpara nganha nimo. Mao nay usa sa daghang mga rason nga angay nimong pasalamatan ang Ginoo. A family is something to be thankful for. Your being alive is another thing to be thankful for. Kung ang ato mga ihapon, mga kaigsunan tungwa sa ato, magdala ni og kagul-anan. Pero kung pasalamatan nato ang gitugot sa Ginoo nga naa nato karon, usog sa kalawasan o kaha moingunta ang atong panghunahuna nga tulid gyapon, sound mind nga ingon, nga dili ingon nga nagkabuang ta o nagkalimtanon, mao ng mga butanga ang mohatag kanato og mga rason pa nga magpasalamat ngadto sa Ginoo. Ikaduha, face the new year with faith. Atubanga ang bag-ong tuig inubanan sa pagtuo. Ayaw sa kahadlok mga kaigsunan, not with fear, but it should be with faith. Wa man ta makahibaloon say ugma. Apan hinumdumi, basahon ako pag-usab ang verse 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Wa ni nagpasabot nga literal nga bag-ulang ug buntag unya mga raan na kung udto unya di na magamit kung gabi. Apan ang ipasabot nini kada adlaw bag-ong pagkamatinumanon sa Ginoo atong makita. Kada takna, maila nato ang iyang pagkamaayo. Great is God's faithfulness. Muna atubangon nato ang ugma, pinaagi sa pagtuo, nga ang Dios kauban gyapon nato. Ang Dios nga sa pipila na katuig mo miagak nato, mao ang mikarga kanato. Mao gyapon ang Dios nga mahigugmaon, matinumanon, na puno sa grasya, nga andam, nga mag-uban nato nining sunod nga tuig. Mga kaigsuunan, kung ang 2025 nagdala og mga kaayuhan og mga kauswagan,
Pwede pa na nga sa 2026 ang bag-ong tuig magdala pag mas daghan, mas dagko, mas bantog pang mga butang. So, help yourself. Pinaagi sa grasyas Ginoo panimbasog nga ikaw, ako kitang tanan, mangita tag mga maagi nga mas angayan pata sa daghang pagpakamaayo ug daghang panalangin gikan sa atong Ginoo. Tinuod sad no nga sa laing bahin do na po'y mga hagit ang bag-ong tuig. The new year may open also challenges. But for all we know, God is always greater than the biggest challenges and dangers in life. Mas labaw gyud gihapon ang Ginoo. Wa ta masayod ug unsay pag-atubangon naton ining bag-ong tuig, apan nasayod kita kinsa ang magauban nato. Mahinumdum ba mo niya ng maong awit, I don't know about tomorrow? Nindot kay mensahe ni ana. Wa ta kay bao ug unsay mga panghitabo, ugma, bulan sa Enero, bulan sa Pebrero, we do not know. But I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. Ang usa ka bata, maglakaw gani siya diya sa kangit-ngit sa dalan, bisan og nagakupot siya sa kamot sa iyang amahan o sa iyang inahan, may pagkahadlok. Apan matudluan siya nga mulakaw gyud gihapon. Bisag ngit-ngit, kay naa man siya nagakupot sa kamot sa iyang ginikanan. Mga kaigsunan, kuhaan nato ni og dako nga leksyon. Ang kinabuhi nato, ngit-ngit ang ugma. Ang ako ipasabot, di ko kay balo. All I know is tomorrow, bag-o nga adlaw, mo na sad ni siguro ang akong imuon, inigmata, mag-andam pagkaon, magkaon, moadto na sad sa mga nagkalain-laing kabilinggan. But we do not know among those responsibilities and in between doing those responsibilities, unsay mga panghitabo. Ang pinakamaayo natong hinumduman, salig sa Ginoo. Kay kung naa ang atong pagsalig nga na sa Ginoo, nasayod ta nga siya dili magasalikway, dili usab magabiya sa iya mga anak, sa iya mga katawan. So, with a similar lesson from a little child walking in a dark path, remember, we face darker days ahead because this world will wax worse and worse. But we know who holds our hands, and we know that God holds tomorrow. So, do not meet the new year with fear. It should be with faith. Don't tell yourself, I'm afraid. Pastor, nahadlok ko. Unsa kay dala ni ining 2025, basig mawad ang kong trabaho, basig mag-down ang among negosyo, basig ako magkasakit, basin ako adunay dangatan ngayon ani. Ay kadlok. Salig sa Ginoo, ingna ang Dios. Salamat o Dios kay ikaw nahigugman ako. Salamat Ginoo kay di ko nimo pasagdan. Claim His promises, but always do His will. And that faith will give you the faith to face tomorrow. Ang ikatulo, move forward with purpose. Balikan nato ang verse 23. They are new every morning. Ay pasabot niya na nga, di mahutdan, dili mangaraan, dili moubos ang kagahom sa aton Dios. They are new. God is always almighty. Apan may mga tao nga kulang sila og katuyuan ug tumong sa kinabuhi. Face the future with a purpose. Face the new year with a purpose. Dili ni mga resolusyon, apan direksyon ang giandam sa Dios para nato. Karong panahon na makadungog na sabta, New Year's resolution. Mao na ang ila. Nga, magbag-o nako, magbiya na ko nini. Mao na akong New Year's resolution. Panaad nako na. Apan, sa daghang panahon,
ang New Year's resolution, Enero pa lang, napalong na. Mas maayo igsuon nga atubangon nimo ang ugma, atubangon nimo ang future inubanan sa katuyuan. What is your purpose in life? Hinumduman nato nga sa pamulong ni Apostol Pablo, nag-ingon siya sa mga taga-Episo, we are we are created unto His workmanship. And then we are also created or we are also saved to serve. Muna'y katuyuan nato. Padayon nga mag-alagad sa Ginoo. Padayon nga ma-involve sa ministry. Padayon nga palig-unon nimo ay imong pagtuo. Face the future with a purpose. Unta dili mo labay ang usa ka adlaw nga wa kay nahimo nga mapasidunggan ang Dios. Unta inigtak-op sa imong adlaw, masusi nimo ang imong adlaw kung naa ba kay nahimo nga nakahatag pagdaig sa Dios. This is facing the future and the new year with a purpose in life. Dili magsalig adtong sigig saad. Ang Kristohanon di lang diha sa iyang puong, di lang diha sa iyang saad. Ang Kristohanon mailhan na siya sa iyang aksyon. Makahuna-huna siya nga maayo ni, nakapanaad siyang maini, iya po ng lihokon. A Christian is a man of action. So the Bible teaches not on resolutions, but the Bible teaches more on direction. What shall I do for next year? What are the things that I need to change for next year? Muna makikaigsunan mo yung panghuna-hunaon. How can I do these things? Nga dili lang ni kutob sa akong panghuna-huna, apan eksakto yun, nga malihok sab nako ni. How can I walk closer with God? How can I become more of reconciliation rather than anger? How can I be faithful toward my responsibilities? How can I teach my family to trust God? Mao na mga butanga ang ipangutana nato, unya ug unsay ihatag ni ana nga panghunahuna sa balaang espiritu, because the Lord is able to give you those ideas and insights once you ask from them with faith. Nan liho ka pod. Karon kung saan nako nga pagdasig sa akong mga miyembros pamilya nga managhiusa mi, siguro ipaagi nako sa usa ka regular nga family devotions kay maapil na sa pagpanudlo ug pahinumdom sa ilaha. Nan ayaw na paglangan. Aksyon ang kinahanglan niini. Kay ang plano kung way lihok, kutob ra gyud siya sa plano. Walay pagdaig sa Ginoo nga kumpleto kung kutob lang sa plano ug walay lihok. As the new year begins, remember these things. Yesterday is gone. Tomorrow is uncertain. Today is a gift. Ang kagahapon, milabay na. Ang ugma, di nato masiguro. Apan ang karon, usa kagasa. Himua karon, unsay angay nimong angay pagahimuon. Kay ang Dios mapasidunggan kung sundon nimo ang iyang kabubuton. And if your desire is to start this new year with a better beginning, pray with me like this prayer. Lord, you have carried me through the past year. Help me to do my best. Dili lang, help me to try, but help me to do my best. Ug unta mapakita dayon nato, dili lang ni sa mga unang Domingo sa bulan sa Enero. Year in, year out, makita unta igsuon ang imong pagkamatinumanon. 2026. Salamat sa Ginoo nga iyang gihatag kini nga tuig na usab. Ang atong pagampo nga sa 2026, padayon pagyud tang magpalig-on sa atong pagtuo, padayon tang mag-alagad sa Ginoo. Di man nato masiguro, apan nakasiguro ko nga sa direksyon nga ihatag sa Ginoo, may kadaugan, may kalampusan, may angayan kitang pagasaulugon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. Happy New Year. To God be the glory
and shalom.